Okay, so for this video, ang i-discuss naman natin is all about looping statement here in C language. Okay, so we have three types of looping in C language. We have here the for loop, while loop, do while loop. So sila yung mga tatlo na pwede natin gamiting looping statement dito sa ating C language. And then after that is discuss din natin tong accumulator formula. Ganito yung form niya. Okay, so pwede yung mga isasama natin later after ng ma-discuss natin itong looping. Okay, so para saan ba talaga yung looping? Okay, so ginagamit natin yung looping if ever na meron tayong program or execution na gusto nating magpaulit-ulit dun sa program natin. And then magsaset lang tayo ng pinaka-stop niya para huminto yung ating program. Okay, let's say for example, gusto nating mag-print ng number na, ayan, let's say for example, printf. Okay, so hello. Okay, so gusto natin mag-print ng hello world ng, sabihin natin 10 times. Okay, so ang gagawin natin mostly is kinaka-copy-paste natin to, ano? So lagyan natin to dito ng slash. Okay, so i-paste din natin to ng 10 times, diba? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10. Okay, mostly ito yung ginagamit natin sa mga beginners. Ito yung ginagamit natin or alam natin na ways para makapag-print tayo ng 10 pare-parehas na output, which is hello world. So test nga natin. Save natin na loops, then save. Ayan, so ayan. So nakapag-print tayo ng 10 sunod-sunod. Kaso nga lang, yung ganyang way natin ng pagpiprint is masyadong magastos sa code natin. Okay, so dito tayo gagamit ng looping statement natin para itong 10 lines na to is mabawasan natin and then mas mapaikli natin para mas maging mas maayos din yung ating mga syntax na gagamitin. So unahin na natin, let's say for example, unahin na natin itong for loop natin. Try natin dito sa for loop. Okay, so unang-una nyo munang gagawin is yung tandaan lang muna natin yung syntax natin sa for loop, which is the for, okay, followed by initialization, ayan, and then semicolon, followed by the condition, ayan, and then incrementation, decrementation. Okay, so tandaan nyo lang yan. Yan yung form ng tatlong loopings natin. Hindi mawawala itong tatlo na to. Okay, so initialization, condition, followed by incrementation or decrementation. Okay, so yan yung syntax ng ating for loop. And then ito naman yung body niya. So, ang i-repeat niya dyan is yung nasa loob ng body ng ating for loop na statement. Okay, so try na natin. So, start tayo. Let's say, for example, ang gusto nga natin ma-print is itong hello world na to. Gusto natin siya ma-print ng multiple times. Okay, so gawa muna tayo dito ng integer natin. Okay, and then int natin is n. Okay, so n na lang ilagay natin. Okay, gawa tayo ng initialization. Dito sa initialization natin, ang gagawin natin is i-initialize natin kung ano yung magiging first value ng n natin. Okay, so n, huwag ko nga ito tanggalin. Okay, so huwag natin tanggalin itong syntax natin. Okay, so for, ayan, initialization tayo, n is equals to 1. Okay, so this will be the start of the loop natin. Yung value ng n natin is 1. Okay, next one is yung ating condition. Okay, so ito yung condition natin. Semicolon and then condition. Kung ano ilalagay natin sa condition? N less than equal to 10. Okay, ang gusto kasi nating mangyari, itong hello world na to, ma-print siya ng 10 beses. And then the next one is semicolon followed by n++. Okay, so ang mangyayari niya, ang trabaho nitong n++ natin is kada isang cycle ng loop natin, mag-a-add ng or mag-i-increment ng 1 itong ating n. Okay, so mag-increment siya ng 1. At first place is 1 muna yan. Pag umikot yan, mag-add siya ng isa. So, magiging 2 na yung value ng n natin. Okay, so next niyan is isulat na natin or type na natin yung body. So, ilagay natin itong hello world na to dito sa loob ng body. Ayan. So, ito yung codes lang natin. So, ganyan lang siya kakli. Test natin kung gagana siya. Okay, so F11. Ayan, very good. Okay, so ilang hello world to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so in just 4 lines, 1, 2, 3, 4 lines lang to. Okay, kasi kanina sa 10 lines nakapag-print tayo ng hello world natin. Okay, so ganun siya ka-efficient yung hello world natin. Okay, what if ang gusto natin is lagyan pa to ng number? Magpiprint tayo ng number ngayon. Okay, so try natin mag-print ng number na from 1 to 10 or 1 to 5 lang para hindi mahirap So, printf tayo. Ayan. Okay, ang ipiprint natin is yung value ng n natin kada cycle. Okay, ano yung value niya kada cycle? Okay, so dito print tayo ng %i and then value of n. Okay, variable of n pala. Okay, so ang mangyayari dyan, itong n natin, magpiprint siya dapat ng 5 beses. Okay, so test natin to kung gagana siya.
Okay, so nag-print siya ng 5 beses. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dikit-dikit nga lang siya. Lagyan lang natin dito ng /n. Okay, so tama na yung ating codes. Okay, so ano ba nangyari dito sa ating syntax? Paano tayo nakapag-print or paano gumana yung loopings na yan? So, kuha tayo dito. Let's say, for example, this is yung code natin. So, paliwanag natin ano yung nangyari dun sa ating program. So, unang-una, nangyari sa program natin is binasa niya yung ating initialization. Ano ba yung initialization natin? Ito yun. Ayan. So, na-check niya na yung n natin is equals to 1. Diba? Okay, so after ng initialization, pupunta siya dito sa ating condition. Okay? Anong value ng, ano yung latest value ng ating n? Okay, ang latest value ng n natin ngayon ay 1. N is equals to 1 tayo. Okay, so dito, tatanungin tayo, okay, is 1 less than equal to 5? So, tatanungin ko dyan kung true or false ba. Okay, kapag ka-true yan, ang mangyayari niyan is ipiprint niya na itong ating statement sa loob. Okay? So, since 1 less than equal to 5 is true, ang gagawin niya is ipiprint niya na itong value of n natin. Anong value ng n natin? Diba? Ang latest value ng n natin is 1 pa lang. Current value niya. Okay, so magpiprint yan dito ng 1. Anong nangyari sa sunod? Ano yung sunod na naging process natin? After niya ma-print yung 1, ang nangyari is pumunta dito yung ating program. Okay? Ang ginawa niya, yung value ng n natin from 1 is dinagdagan niya ng isa. Ibig sabihin, nag-increment siya ng isa. So, ang mangyayari niyan, latest value natin is 1. So, mag-add siya ng isa. So, magiging 2 na yan. Ang mangyayari niyan, pagka nag-increment na siya niyan, the next process na niyan is iikot na siya dito sa ating, ayan. Okay, babalik na siya dito sa ating condition. Diba? Okay, so, ang magiging question na sa atin ngayon is ganito na. Is 2 less than equal to 5? So, question mark. Okay, so tingnan nyo kung yung 2 ba is less than equal to 5. Okay, so true or false tayo. Obviously, that is true kasi mas mababa pa rin yung 2 kaysa sa 5 natin. That will be the time na mapiprint yung ating value na 2. And then after that is mag-i-increment na naman siya. Dadagdagan niya na naman yung value ng n natin. From 2, dadagdagan niya na naman ng isa, kaya magiging latest value na ng ating n is magiging 3 na. Okay, and then after niyan, iikot na naman siya and then pupunta na naman siya dito sa ating condition. Ayan. So, ano na magiging question dito sa condition natin? Magiging 3 less than equal to 5 na tayo. So, that is true pa din kasi mas mababa pa rin siya sa 5. So, kapag true nga siya, sabi nga, ipiprint niya yun nandito sa loob or gagawin niya yun nandito sa loob ng loops natin. Okay, so that will be the time na lalabas na si 3. So, na-print na si 3 natin. Okay, what will be the next? Pagka-print tong 3 natin, pupunta na naman dito sa initialization, mag-add na naman ng 1. Okay, from 3, magiging 4 na yung value ng n natin. Okay, so tatanungin na naman siya dito sa condition natin. Iikot na naman yan, papunta rito. Ayan, so, ang magiging question na dyan is 4 less than equal to 5. True or false? Again, that is true. That's why, magpiprint na naman yung, magti-trigger na naman yung printf natin dito. Okay? Anong latest value ng n natin? Okay, ang latest value ng n natin is 4. So, that's why, ang ipiprint niya dito is 4. Ayan. So, next niya, nung na-print na yung 4 natin, babalik na naman tayo dito sa ating, itong ating incrementation, decrementation. Ang gagawin niya dyan is, mag-add na naman siya ng isa. Okay? So, from 4, magiging 5 na. Pag nakapag-add na ng isa, babalik na naman tayo dito sa ating condition. Okay? So, ano na yung magiging condition natin ngayon? So, magiging ganito na. 5 less than equal to 5. Okay? Is that true or false? Again, that is true pa din kasi they are equal naman. So, kung they are equal, ang mangyayari niyan, ipiprint niya na naman yung ating printf ng pang-5 beses. Okay, that will be the time na lalabas na yung value ng 5 natin. Then after nyan, okay, ano naman mangyayari kasunod? 5 natin madadagdagan na naman, yung value ng n natin, which is 5, is madadagdagan na naman ng isa dahil sa incrementation natin. And then after mag-increment ng isa, iikot na naman siya dito and pupunta dito sa ating condition. Ano na magiging next question natin yan? Next question natin is magiging 6, ayan, less than equal to 5, question mark. Okay, so ang mangyayari niyan, that will be the time na magiging false na yung sagot. Sabi ko nga sa inyo, sabi nga natin kanina, pag false na is lalabas na yung loopings natin. Ibig sabihin, tapos na yung ating looping. That will be the time na babasahin niya na itong return 0 natin. Okay? Or ang mangyayari niyan is magi-stop na yung loop natin. Kaya ang nangyari, nakapag-print tayo hanggang 5 lang. Yung 6 natin, hindi na siya na-print kasi dito sa condition natin is naging false na siya. So, ganun lang kadali yung ating for loop or looping dito sa C language. So, what if ang gusto natin mangyari is pababa? Okay, paano kung pababaan man yan? Okay, let's say for example, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so try natin dito. Ang gagawin nyo lang dito is, kung gusto nyo mag-umpisa sa 5, itong value of 10 natin, or value of n natin is gawin natin 5. And then ito, yung condition natin is babalik na lang natin. Instead of less than, gagawin natin siyang greater than. Okay, greater than equal to 5. Equal to 1 naman.
Okay, ibig sabihin, maglo-loop ito ng maglo-loop hanggat hindi pa nagiging 1 yung value of n natin. But this time, hindi na incrementation yung gagawin natin. Gagawin naman natin is minus or decrementation naman. Okay, so paano mangyayari yan? Okay, so same pa rin yung process natin kanina, pero magiging, ayan, magiging 5, 4, 3, 2, 1 na lang siya. Okay, so explanation na yun is katulad lang rin nung in-explain natin dito kanina. Pakadali lang niya. So, try natin siya ilagay sa hello world. Okay, kung lagyan natin ng number yung hello world natin. Okay, punta tayo dito. So, nasa na yung hello world natin? Lagay natin dito is hello world. Ayan. Ayan, hello world. And then, may number. Okay, so lagyan natin dito ng okay na pala yan. Okay, so meron tayong number. Ang gagawin natin, ibalik natin to from 1. Okay, and then gawin natin to ulit 10 kasi gusto natin is makapag-print tayo ng hello world ng 10 times. Okay, so yan, less than equal to 10 and then ibalik natin to ng ayan, incrementation. Okay, so print na natin F11. Ayan na. Okay, so nakapag-print tayo hello world ng 10 times. What if gusto natin is 100 times? Ayan, 100 times. F10. Okay, so ito yung naging output natin. Okay, so imagine i-print F mo lahat yan. Ayan, printf mo siya isa-isa hanggang 100, okay? So, yun yung benefit or kagandahan ng ating loopings na syntax or program dito sa C language. Okay, so kahit 1,000 pa yan. Okay, so try natin 1,000. Close ko lang to. Ayan, so 1,000. Ayan. Ayan, so 1,000 hello world yan. Okay, so imagine again, mag-printf ka ng ganyang karami. Okay, so abutin ka ng siyam-siyam. Okay, so yan yung ating kinagandahan ng loopings dito sa C language. So proceed naman tayo doon sa ating natitira pang mga looping statement. Okay, so i-apply lang rin naman natin to. While loop and then do while loop. Okay, so paano ba gamitin yung do while loop natin? Ano ba yung ating kailangang maging syntax dito? Okay, so paano natin siya gagamitin? Unahin natin is yung ating while loop. Ito, ayan. So dito, ang magiging initialization natin dito is nasa labas na. Okay, burahin ko to. Okay, so ang syntax natin dito is initialization, ayan, semicolon, followed by while, ayan, open close parenthesis, and then, ayan, yung body ng ating looping, and then dito natin ilagay yung statement natin. Ayan, ito yung printf natin kanina, or yung gusto nating magpaulit-ulit sa program natin. Followed by incrementation, decrementation. So, may semicolon siya dyan. Paano ba to? Ano yung syntax natin, or paano natin i-apply yung naging syntax natin kanina? So, ang value natin dito is n. So, ngayon, gagawin na natin, initialize na natin na si n natin is equals to 1. Okay? Dito, nakalimutan kong magitin, ito yung condition natin. Ayan. Diba? Diyan natin lalagay yung condition natin. Okay, so anong condition natin kanina? N less than equal to 5. N less than equal to 5 tayo. Ano yung statement natin kanina? Okay, so hello world lang yun. Okay, so printf tayo. Ay, sorry. Ayan, printf natin, hello world. Okay, hello world natin is /n para mag-enter siya. Anong gagamitin natin? Incrementation and decrementation. Okay, ang gagamitin natin is incrementation kasi gusto natin mag-print siya ng 5 times. Okay, so n++. Okay, so ganito naman yung syntax niya. Ayan. Okay, so initialization, condition, statement natin, incrementation, decrementation, and then labas na ng ating loop. Okay, lagay tayo dito ng printf na end of loop. Okay? Ayan. Okay, so try natin tong i-run. Lagay na natin dito ng /n. Ayan. Okay, so try natin to i-run kung gagana siya. Okay, that's it. Okay, nag-print siya ng 1, 2, 3, 4, 5, and then end of loop na. Okay, so ganun lang din yung kung paano to tumakbo kanina, is ganun lang din yung takbo ng ating while loop. Okay? So, try naman natin dagdagan ng n. Okay, so yung may number na naman. Okay, so %i, ayan, and then lagay lang natin dito yung variable n natin. Ayan. Okay, so pagka pinarit natin to, okay, may error tayo, kulang tayo ng comma. Okay, run natin ulit. Ayan na, mayroon na siya ulit number gamit yung ating while loop. Okay, so kung gagawin natin tong sabihin natin 10 times, kaya din po yan. Yeah. Okay, so same lang rin siya ng ating looping. Okay, so nasa sa inyo na lang kung alin yung mas madali or mas bagay doon sa program nyo na gagawin. Okay, so now ang gagamitin naman natin is itong do while loop, which is the last loop na i-discuss natin. Okay, so paano naman siya gumagana dyan sa ating C language? Okay, so burahin muna natin. Ano ba yung syntax niya? So dito, ang gagawin natin is initialization pa rin. Okay, initialization pa rin. And then, followed by do. And then, the next one is yung body na. Diba? Yung body na. Pwede natin to dito ilagay or dito. Yung statement na natin dito. Okay, so dyan natin ilalagay yung ating
printf mamaya. Okay, and then incrementation, decrementation. And then saan yung while? Dito natin ilalagay yung while. Ayan. And then, nandun sa loob yung condition natin. Ayan. And then, semicolon. Okay? So, kanina is, ang ginawa natin, wala tayong semicolon doon sa while condition natin, no? Dito sa do while loop natin is nandito yung semicolon. Lalagyan mo itong semicolon, ibig sabihin indication na itong line na to is tapos na. Try natin gawin itong syntax na to sa do while loop. So initialization natin, same pa rin yung ipiprint natin, and then same scenario tayo, n is equals to 1. Okay, that is the initial value ng ating n. Okay, sa statement natin, ano daw ipiprint natin dito? Printf. Ayan, printf, and then hello world pa rin. Ayan, hello world. /n. Okay, so para mag-ano lang siya, next line. And then, incrementation pa rin tayo dito. Ayan, incrementation. Nasa condition natin, okay, same pa rin yung condition natin, and less than equal to 5. Ibig sabihin, hanggat yung n natin is less than equal to 5, uulitin niya ng uulitin itong printf natin na hello world. And then, followed by return 0. Ayan, so lagay na rin tayo dito ng printf na end of loop natin, and /n of loop. Ayan, so run natin. Test natin kung gumagana itong do while loop natin. Okay, so gumagana pa rin siya. End of loop. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 lines yan. Okay, same pa rin, gawin pa rin natin yung merong %i, and then followed by the variable n. Kapag kanira natin yan, ganun pa rin siya. Ayan, so ganun lang po yung ating loopings. Okay, so yung explanation yan is katulad lang rin ng in-explain ko kanina. Okay, kung ano yung pagkakasunod-sunod niya ng mga pinupuntahan or paano tumatakbo. And then itong conditions niya, ano yung nangyayari. So proceed naman tayo dito sa ating accumulator formula. Let's say for example, ang gusto nyo mangyari is yung number na nandito sa loob. Let's say for example, nagprint tayo na, tanggalin na natin to. Ayan, so i-fill natin. Okay, so let's say for example, nagprint tayo ng 1 to 5. And then ang gusto nating makuha is yung sum nitong mga numbers na to. Ibig sabihin 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Okay, so paano natin gagawin yun? I-try natin dito sa ating for loop. So dito tayo sa may for loop natin ulit. Okay, for tayo. Yun na lang yung ano natin. And then, pwede nyo siyang i-apply doon sa ibang mga looping statement natin pagkatapos nito. Okay, so n natin is equals to 1. Okay, balik tayo dito sa condition natin. N less than equal to 5. And then, incrementation natin, n plus plus. Okay, yung ilalagay naman natin dito sa body ng ating program is, since ang kailangan natin kunin is yung sum nitong 5 numbers natin, yung 1, 2, 3, 4, 5 na to, yung 1, 2, 3, 4, 5 na, tanggalin natin to. Ayan. Ayan, close. Okay, so yung 1, 2, 3, 4, 5 yung gusto natin kunin, gawa na lang tayo dito ng variable na sum. Okay, and then followed by sum plus n. Okay, so ganyan na lang yung mangyayari dyan. But kailangan pa rin natin dito ayan, initialize natin, i-declare natin si variable na sum natin is equals to 0. Okay, so ganyan lang yung kailangan natin gawin. So dito sa may ano natin, printf natin. Okay, printf. Okay, so ilagay pa rin natin dito si %i. Ayan, %i followed by variable n natin. So test natin kung anong mangyayari dyan. Dito sa ilalim natin, dito natin ilalabas yung value ng sum natin. So try natin dito. Value of sum. Value of sum tuloy. Tama pala. Sum na lang natin. Yan, sum. Okay? And then, lagay natin dito yung %i. And then, ang ilalagay naman na natin dito is yung variable sum. Since yung sum yung magre-represent nitong %n na to. So, try natin siyang i-run. Okay, so, try natin F11. Okay, so, wala tayo ditong wala tayong /n. Run natin ulit. Ayan, that's it. Okay, so, try natin. Paano ba nakuha yung 15 natin? Okay, so, 1 plus 2, that is 3. Okay, 3 plus 3, that is 6. 6 plus 4, that is 10. And then, 10 plus 5, that is 15. Okay, so ganun lang yung paggamit ng accumulator formula natin. So, try natin 10. Okay, so try natin 10. Okay, so ganito na siya. Okay, so ang sum lang lahat ng yan, pag pinagsama-sama yan, gamit yung calculator is 55. Diba, napakadali lang. So, gawin natin 100. Ayan, so number na yan, 1 to 100 is equals to 5,050. Ayan. So, ano ba nangyari dyan sa program na yan natin? Ano yung naging process dyan sa program natin? Okay, so try natin is mga 5 lang. Or sige, sabihin natin 3 na lang para mas mabilis tayo, no? So, run natin. Okay, obviously, that is 1, 2, 3. And then the sum is 6. Okay, so try natin yan. Okay, so test natin ano yung nangyayari dito. Okay, so unang-una niya, ang nangyayari dito is, katulad ng paliwanag natin sa umpisa, is binasa niya yung value ng n natin, which is 1. And then, nung nabasa yung value ng n natin, tinanong tayo dito, or tinanong yung ating program natin, sorry. Yan, tinanong yung program, wala. Yan. Okay, ulit. So, anong nangyayari dito sa
program natin. Okay, so unang-una is tinanong na chinek yung value ng n natin. Okay, so initial value niya is 1. Then after nyan, tinanong tayo dito or tinanong dito sa condition natin. Okay, so ano yung question dyan since yung value ng n natin is equals to 1? Okay, so ang mangyayari dyan is 1 less than equal to 3. Okay, true or false? That is true. So that's why ang mangyayari nyan, magpiprint tayo ng value ng 1. And then, nung na-print yung 1, dito natin ilagay. Nung na-print yung 1, kasi nagawa na tong line na to, pupunta naman dito sa line na to. Anong gagawin dyan? Sum is equals to sum plus n. Okay, so ano yung representation or ano yung nagiging value ng sum plus n na yan? Okay, so dito, ang mangyayari nyan is 0 is equals to 0 plus 1. So that's why, ang mangyayari nyan, ang magiging latest value ng ating sum is 1. Okay, kasi nga, 1 plus 0 is equals to 1. Okay, so burahin natin ito isa. So, magkakaroon tayo dito ng 1 na value. Kasi 0 plus 1, that is 1. So, next niyan, nung natapos tayo dito sa may line 7 natin, so, mangyayari niyan, mag-increment na naman yung n natin. From 1, magiging 2 na siya. So, pupunta na naman tayo dito sa ating condition. So, ang condition na natin ngayon is 2 less than equal to 3. Still, that is true. That will be the time na lalabas yung value ng 2 natin. Ayan. Then next line is babasahin niya na yung ating accumulated formula. Okay, so ano na yung magiging value ng mga to? So, ang latest value ng sum natin is 1, di ba? Ito yan, 1. Okay, so ang mangyayari dito is 1. Bakit? Kasi ito yung sum natin, di ba? Ito yung sum natin. Okay, so sum plus n yan. Okay, magiging 1 plus, and then value ng n natin. Anong value ng n natin? That is 2. Okay, 1 plus 2, that will be 3. Ayan. Okay, napunta dun sa sum na value natin, yung sum nitong 1 plus 3 natin. And then after nyan, mag-accumulate na, mag-increment na naman siya ng isa, magiging value na ng n natin is 3 less than equal to 3. Okay, still that is true, and then lalabas na yung value na 3 natin. Next nyan is, magra-run na naman itong line na to. Okay, so ano yung magiging value na itong formula natin? Okay, so magiging, ang latest value ng sum natin, okay, latest value ng sum natin is 3. Ayan, yung 3. So, magiging 3 plus, okay, latest value ng 2 natin, ng n natin, latest value ng n natin is 3. Okay, so 3 dito. So, 3 plus 3, that will be 6. So, next niyan, mag-increment na naman siya ng isa. Okay, so, tatanungin na ulit yan dito sa ating condition. Magiging yung 3 natin, magiging 4 na. So, yung 4 ba natin is less than equal to 3? That will be the time na magiging false yan. And then, pag nag-false na siya, lalabas na siya dito sa ating looping, and then gagawin niya na itong instruction natin na i-print yung value ng sum. Ano latest value ng sum natin? Walang iba kundi 6. Kaya ang naging output natin dito, ito is magiging 6 yan. Okay, kung 1, 2, 3 tayo. Okay, test natin dito. Run. Ayan. 6 yung ating output. Okay, so ganun lang gumagana itong accumulated formula natin. Okay, that's all muna for this video.